Hi guys, good afternoon. Today ay maghahanda na naman ako papasok sa trabahong ayoko pero may choice ba ako? Wala. So, ganun. I realize in this life that, we have to do the things that we don't like. Kailangan nating magsakripisyo. It's all about sacrificing. Ganyan. Sa buhay natin. Kahit ayaw natin, pilitin pa rin na lumaban. Pilitin pa rin natin na gawin yung mga bagay na ayaw natin. Kagaya ko, I don't wanna go to work. Sino naman may gustong magtrabaho? Diyos ko, aminin nyo, sabihin nyo sa akin, dahil kahit sino dito, mayroon mga taong ayaw magtrabaho. Aminin nyo yan, dahil lahat tayo ay dumaranas ng mga ganyang pakaramdam. Ako, in my dreams, ayoko talaga magtrabaho na sa ibang tao. My dreams is, yung parang gusto ko na magtrabaho ng sarili ko. Yung magkaroon ako ng sarili kong, yung parang schedule, sarili kong, yung alam mo yung business, yung sarili kong, ako magpapatakbo ng lahat, ng oras ko, ng buhay ko, parang ganun. Hindi ako magtatrabaho sa ibang tao. But unfortunately, hindi ko pa kaya magtrabaho on my own kasi unless yun nga mag-business ako, pero nag-iisip ako kung anong business yung gusto ko. And kailangan alam mo kung ano maging business mo. Marami na pwedeng maging business dito sa Amerika. Pwede kang mag-house cleaning business. Yan. Maganda ring business yan, house cleaning business. Although sa simula, wala ka pang kikitain pera, pero pasasaan ba? Pag natagalan na is, kikita ka na rin ng pera. Malaki ang kita sa pag-housing business. Dahil house cleaning business na rin ako noon. Malaki ang kita. Parang minsan nga gusto ko nang bumalik ulit sa paggaganon. Pero syempre, hindi ko pa rin maialis yung, ako kasi yung ayokong humarap sa tao. Ayokong makipag-deal sa mga tao, pero minsan talagang hindi maiiwasan, kailangan natin ng ibang tao. Kailangan natin na humarap sa ibang tao. Which is ayaw na ayaw ko talaga makipagharap sa ibang mga tao, makipag-usap sa ibang mga tao, mga customer, mga kung sino man, alam mo yun. Pero wala akong choice. Pag nag-house cleaning business ako, kailangan ko pa rin humarap sa tao dahil syempre kailangan ko ng customer, di ba? Sila yung magbabayad ng pagkapalinis ng bahay. Or, magtayo ako ng sarili kong hotel, wow. Or Airbnb business, ganyan, maganda rin yun. But, kailangan ko pa ng pera, syempre para doon, kung magtatayo ako ng Airbnb, syempre kailangan ko bumili ng bahay, di ba? Sa isang lugar na, alam mo yun, yun. Yun nga lamang is, sigurado na ba ako sa ganun, yun. Or, ipagpatuloy ko itong pagbablog na ito at malay mo, ay yumaman ako dito sa pagbablog, di ba? Kung ako ay darating sa punto na kikita ng aking pagbablog, wow, sure, di ba? Pero sa ngayon na hindi ko pa ito maaasahan, kaya laban na lang muna habang nakikipaglaban. Trabaho na lang muna in outside world, Yes. Mamaya pa ang pasok ko. 6:30. But at least I feel a lot better today than the other day. There are times talaga na parang ang hirap-hirap kumilos, ang hirap-hirap pumasok sa trabaho. Yes, may mga ganong moment. Sometimes naman is nalalampasan ko yung mga ganong pakiramdam. Pero paulit-ulit na lang. Hindi yun kadali na malalampasan mo dahil babalik at babalik ulit siya no matter what, whenever, Yung feeling na pagpasok mo sa trabaho, ito na nga, isipin mo na, makipag-deal ka na naman sa mga pasyente, makipag-deal ka na naman sa mga katrabaho, sa mga masusungit na nurses. Alam mo yun, minsan naiisip ko, paano naging nurse itong mga ito? Ang susungit nila. Lalo na yung isang matanda ng katrabaho ko na nurse, grabe, sobrang sungit. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Sabi niya, 'di ba, syempre ang trabaho ko is ipaalam sa kanila kung ano yung sinabi ng nurse. Sinabi ng pasyente. Sabi ng pasyente, kailangan ko ng gamot, kailangan ko ng pain reliever, kailangan ko ng ganito pang upset sa stomach. Syempre sasabihin ko sa nurse, 'di ba? So itong si nurse magagalit sa akin dahil bakit ko daw sinasabi, really? Kaya minsan is hindi ko maiwasan na hindi sumagot.
Sinasabi ko na, "Excuse me?" Sinasabi ko lang kung anong sinabi ng pasyente. Ba't ka nagagalit sa'kin? Eh, kung gusto mo ikaw magsabi niyan dun sa, pasyente, 'di ba? Dahil sa sobrang inis ko, yun ang nasasagot ko talaga. Hindi ako nakakainis din, 'di ba? 'Pag ang sagot sa iyo ay pabarang, 'pag ang sagot sa iyo is nakakainis din ng ulo, sinabi mo ng maayos na, "Nurse, yung pasyente room ganito, room 505 ay gusto niya ng ano, pain reliever at gusto niya rin ng pang-upset stomach." Sinabi ko, magagalit siya, "I'm busy." Sabihin niya sa'kin na, "Busy, ang dami kong ginagawa." O kaya sabihin ko naman, "Nurse, yung pasyente kailangan ng i-check ng blood sugar." Sabi, "Check mo, kailangan gawin mo rin yan, kailangan pag-aralan mo din yung mga ganyang bagay." Excuse me, I know what I'm doing. Alam ko ang aking trabaho, but most of the time sila naman talagang dapat gumawa nun, 'di ba? Hindi ako. Yun, unless mag-offer ako or unless mabait ka sa akin at sinabi mo ng maayos sa akin, yes, tutulungan kita. Yun, kagaya nung mabuti pa yung mga Pilipino nga, yung mga Pilipino wala akong problema sa kanila kasi ang bait-bait nila, walang problema. Kaya naman 'pag wala akong ginagawa at kailangang i-check ng blood sugar level yung ibang pasyente, ginagawa ko yun para sa kanila. Sabi, nakikiusap naman ng maayos, "Te, pwede ba na pag-check mo ako ng blood sugar ni room 502?" Oh, siyempre, please, kung wala ka lang namang ginagawa, kung hindi ka busy, 'di ba? Oh, edi gagawin ko yun. At least mabait niyang sinabi sa akin, 'di ba? Pero yung babarang mong sasabihin sa akin na busy din ako at marami din akong ginagawa, pwede ba? Gawin mo din yan. Kailangan mong matutunan din yung ganyang bagay. Ang sarap sagutin, "Hello, trabaho mo din yan, no? Hindi ko lang pasyente yan." Yun. Ayun, minsan nakakaano talaga 'pag gano'n ang ugali ng, katrabaho mo. Minsan atakihin ka ng anxiety dahil do'n, yun. Tapos minsan naman, merong mga kaya minsan ayokong humingi ng tulong sa kanila, sa ibang mga nurses kasi sa halip na tulungan kanila is, yun nga, hindi ka nila tutulungan. And sadly to say is lalo lang nila pahihirapan ang buhay mo. And merong isang nurses talaga na parang ang feeling niya talaga is dapat lang na gawin mo itong trabahong ito at dapat lang dahil yan ang trabaho mo, parang gano'n. Dapat lang, parang pinaninindigan niya na ito talaga yung trabaho ko. So kaya kung utos-utusan niya ako, gano'n-gano'n na lamang. Yun, merong gano'ng nurse. Isa lang naman yung gano'ng nurse na kilala ko sa aming department. Isa lang, siya lang bukod tangi talaga. Na lagi niya akong hanap, parang siyang daig ko pang yung supervisor ko. Lagi niya akong hanap 'pag nawawala ako, parang kailangan laging nasa paningin niya ako, laging nasa tabi niya ako. Sasabihin niya, tatawagin niya talaga ako sa busera, "Hello?" Sabi niyang gano'n. "Are you in the room?" Said, "Yes, I'm in the room. Why?" "Oh, I'm just checking." Gano'n, gagano'n talaga siya. Tapos minsan naman, "Are you busy?" Of course I'm busy, sino bang hindi busy sa atin 'no? Sarap sagutin ng gano'n. Tapos sabi ko, "Yes, why?" Ganito, ganyan, gano'n, "Kuha mo ako ng ganito, ganyan." Hello, puwede kang lumabas para kunin mo rin 'yan, yun, yung nakakainis. So, talagang feeling niya is talagang entitled siya na ako ay utus-utusan niya, gano'n, gano'n. Mayroong gano'n na siya lang talaga yung gano'n. Ay, minsan do'n lang ini-stress ko. Kaya sabi ko, "Oh Lord, kung puwede nga lang maghanap ng ibang trabaho." Kaya lang kahit anong trabaho ay talagang mai-stress ako. Wala yatang trabahong hindi stressful. Pero hindi naman ganito ka-stress 'no. Sadly is andito pa rin ako sa trabahong ito dahil wala pa akong trabahong nahanap. Yun. Hindi pa ako tinatawagan nung trabahong in-applyan ko kaya waiting pa rin ako hanggang ngayon. And, wala pang kasiguraduhan na tatawagan ako nung trabahong yun. Minsan 3 months, 6 months akong maghihintay. And habang naghihintay dito pa rin ako sa trabahong ito. Yun na lang ang gagawin ko and, wag ko na lang masyadong isipin kahit ang hirap. So, yun lang, bye.